Uy, mga papa, Thursday na ngayon, kaya alam niyo na. Ayan, ito po si Ingo at wala po ngayon si Tristan Ting dahil siya ay nag-out of town. Kaya dahil solo episode tayo ngayon, pag-usapan natin ang isang or i-share ko yung aking solo travel at kung ano yung pumapasok sa isip ko during the solo travel. Well, in general lang. Yung bali siyempre, may mga anak tayo or ayan, may anak ako na may special needs. Isa sa mga kino-consider ko is yung mga napupuntahan kong lugar, whether domestic or sa ibang bansa, ay iniisip ko kung puwede ko bang madala yung aking anak dito. So, madaming factors na kailangan kong i-consider. One is yung transportation system, kung mainip ba yung anak ko. The other thing is, anong gagawin niya? Actually, yun yung ano eh, yun yung pinaka-bulk na um, pa, na pinag-iisipan ko is kung ano yung gagawin niya doon sa city na yon. And if i-introduce yung activity na yon, mag-e-enjoy ba siya? So, dito medyo mahirap for a parent like me na ma-assess yun. Kasi karamihan, yung mga may mga regular kids, mga normal kids, ang ginagawa nila on the fly, first time, pupunta sila sa isang location or sa isang country or isang lugar. Sa ano, sa situation ko or sa situation namin mga may special kids, kailangan feeling ko ang safest way is kailangan mapuntahan or ma-ocular muna yung lugar more than once or at least once para ma-ensure na mag-e-enjoy yung anak. So, dahil solo episode lang 'to at ito ay isang sponsored episode, some words from our sponsor. Ayun, so balik tayo dun sa mga consideration. Ngayon, isa sa mga major consideration ko when traveling with my kid ay yung food niya. Siyempre, well, obviously, yung pinaka-basic muna yung ating tatalakayin. Yung food niya kasi ay sinigang. So, staple food niya yon for some weird reason. Well, not, uh, for some weird reason, gustong-gusto niya talaga yung sinigang.
And sa tingin ko yun yung common sa mga batang may special needs, specifically sa mga may autism. Parang gusto talaga nila ng sinigang. Anyway, so nung last travel ko, yung recent travel ko, yung nagstay ako sa isang service apartment. So service apartment, para siyang hotel pero pero merong functional na kitchen, or siguro para siyang condo na may functional kitchen. So isa yung sa mga magandang parang plus points for me kasi hindi ko na kailangan maghanap ng ano, ng restaurant na kaya mag-cater sa diet ng anak ko, and also hindi ako kakabahan or hindi ako maghahanap din ng mga fast food na sa tingin ko mag-e-enjoy yung anak ko, particularly sa mga burgers, sa mga spaghetti, mga gano'n. So at least alam ko na makakain ng healthy yung anak ko, which is makapagluto ako ng sinigang. Yun nga lang, hindi ko lang sure kung may mga ingredients dito. So siguro kung puwedeng magdala ng sinigang mix sa airport, pwede. Kasi kailangan mo na naman ng beef tsaka kangkong, eh. Not sure kung may kangkong sa mga western countries, pero feeling ko naman sa Asia countries meron. So, another thing to consider is yung activity. Kasi siyempre ako ang objective ko kaya gusto ko din igala si Sven is to reduce yung screen time tsaka para stimulate yung kung ano man yung mai-stimulate sa kanya when traveling. Kasi kung 'pag nagla-land travel kami ni Sven, yung longest land travel namin together na kaming dalawa lang was sa Pangasinan, eh. It was about 4.5, 5 hours yata. So, or even close to 6 kasi kailangan ko pa mag-ano, eh, kailangan ko pa mag-stop over sa mga gas station, eh. So, yun yu yun, pero siguro pagdating dito sa land travel, it may vary sa temperament ng kid niyo. Ako'y masuwerte lang at yung anak ko, eh, gusto mag-sightseeing at ayaw sa traffic. So, most of the time hindi siya naiinip kasi nag-NLEX, TPLEX, tsaka ECTEX naman kami. So, dire-diretso lang yung biyahe most of the time unless kapag nasa mga bayan-bayan na kami or sa mga inner mga service roads na. So, ayun, balik sa, so ang purpose naman, isa sa mga purpose nga is para ma-stimulate and also ma mabawasan yung screen time niya. Kasi siyempre, 'pag nasa akin si Sven, hindi ko naman siya always matututuan. Kailangan ko din siyang ilibangin and yun, yung screen time. And also, kunyari pagpunta kami sa Pangasinan, makapag-socialize siya sa mga pinsan niya, which is happy ako kasi nakakita ko na masaya siya 'pag kasama niya yung mga pinsan niya kasi mga kasing laki lang niya, eh, tsaka mga lalaki. So, puwedeng mag-ano, mag-rough play. Mababait man yung mga pinsan niya, hindi naman siya treat differently. Though tinatanong lang naman siya kung bakit hindi pa siya nagsasalita, pero all good pa rin naman 'yun. So another activity din na gusto ko din ipa-try kay Sven or siguro hindi ko din sure kung mag-e-enjoy siya is kung mag-e-enjoy ba siya sa mga amusement parks like Universal Studios, Disneyland, Legoland. So definitely hindi ko muna siya ipapa-ride or papapuntahin sa mga mga extreme rides or sa mga amusement parks na medyo kailangan yung sumakay sa mga gusto kong sakyan. So para lang masanay siya. So yun yung medyo tricky sa part naming mga dads with kids with special needs. Kasi hindi namin alam kung magta-tantrums ba siya. Kasi 'pag nag-tantrums yan, malamang namang
sira na yung araw niyo. Hopefully, hindi naman gano'n katagal pero 'yun malamang namang 'pag nag-meltdown 'yan, masisira na yung trip niyo. So, we have to be careful talaga pagdating sa introducing something new to our kids. Kaya kailangan talagang i-ocular. So, kung ma-imagine niyo expensive yung very expensive kung iisipin. Kaya nga karamihan ng mga travels ko with Sven is dito lang muna sa ano, sa local. Para din ma-assess ko kung paano siya mag-behave, ano yung activity na gagawin niya, paano yung routine. So, isa sa din sa mga recent travels namin locally was sa Baguio. Unfortunately, parang wala akong nakitang, well, during our first visit, wala akong nakitang activity na magugustuhan niya. So, most of the time nag-stay lang kami sa Airbnb. Though nag-mall kami kasi why not? Kasi gusto ko makita yung ano, SM Baguio, yung SM na walang aircon dahil malamig na. So, ayun, siyempre mall, nag-enjoy naman siya dun. Tapos dun ako naisip na, dapat next time na punta namin sa Baguio would be more on, um, pagpunta sa mga iba't ibang tourist spots, um, mag-strawberry picking para in a way, therapy niya kasi fine motor skills yun. So, speaking of therapy, kailangan ko ng pang-therapist. So, kayo ba mga papa at mama, ano ba yung mga ginagawa niyo sa anak niyo 'pag nag-solo travel kayo? Yung tipong eto yung walang yaya, tsaka ito yung first time niyo lang pupuntahin. Ano yung mga preparation niyo? Kasi ako or sorry, ah, i-rephrase ko yung aking question. So, kapag nag-solo travel kayo, iniisip niyo din ba na, mukhang magandang puntahan 'to kasama yung mga anak namin, yung mga asawa ko tuloy, yung asawa ko or girlfriend ko or kung ano man. So, naisip niyo din ba yun? Or 'pag nag-solo travel kayo, naisip niyo na, "Ang mahal naman dito, kaya sana ganito din yung Pilipinas." Pero eto, last na 'to guys, last last na ano, na sponsored, tawag dun, sponsored ad. So yung takeaway ko dito sa mga solo travel ko ay number one, hindi ako puwedeng tamarin kasi kung gusto kong, um, makapunta yung anak ko sa even sa mga domestic, dito locally, or international, kailangan ko ding sipagin. Especially if or kailangan ko maging masipag sa trabaho. Especially if plano kong idalhin siya sa abroad. Um, Siyempre, it will take at least one time na solo travel para ma-assess, para ma-ocular, and also a bit of quote-unquote training sa end ng anak ko, especially if kailangan kong mag-introduce ng new food sa kanya. So imagine, i iko-consider ko yung pagkain, yung kakainin niya do'n, kailangan kong ma-practice siya sa bahay pa lang bago ako makakain. So, bago siya makakain do'n. So, similar training lang din sa ginawa ko when it comes to eating
yung mga food locally, especially yung mga fast food. Well, yung fast food madali lang, yung mga Filipino food, yung mga kaldereta, yun. So, ayun, takes time and practice on my end. Sa inyong mga ibang parents, hopefully you'll be able to share your experience or kung paano niyo siya pinaplan during your solo trip or your business trip. Pwede nyo siyang i-comment dito sa episode na to sa Spotify or even sa Reddit sa reddit.com/r/tatayhoodpodcast. And ayun, hanggang sa muli. Salamat mga papa. At o nga pala, magko-closing nga pala ako dito. So, maraming salamat sa mga nakinig. Alam ko short 'tong discussion na 'to kasi wala si Tristan, pero next week andito na siya. Kaya salamat mga papa.